Bumalik ang eksena sa Raymond Canyon's southern entrance, kung saan naroon ang kampo ni Dargo at ng kanyang mga tauhan. Tinanong ni Dargo ang isa sa kanyang mga kasama kung wala pa rin bang balita tungkol sa witch. Sumagot naman ang kanyang tauhan na wala pa rin silang natatanggap na anumang balita at hindi pa rin nagpapakita ang witch. Dahil dito ay napaisip si Dargo at naramdaman niyang may hindi magandang nangyari. Tinanong niya kung hindi ba sapat ang witch para sa kanilang plano. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng higit pa ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nagsimulang yumanig ang buong paligid at nagtaka ang mga tauhan niya kung bakit biglang umuuga ang lupa. Agad namang nagbabala ang isa sa kanila at sinabi kay Dargo na kailangan na niyang lumikas. Ngunit sa halip na sumunod agad ay napaisip si Dargo tungkol sa isang posibilidad. Kung ganoon kalakas ang presensyang papalapit sa kanila, maaaring ang taong yon ay walang iba kundi ang Martial Emperor. At bago pa man nila malaman kung sino talaga yon, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanilang direksyon. Sa tindi ng bawat pagsabog ay winawasak nito ang lahat ng madaanan habang mabilis na papalapit ang isang misteryosong tao. Isang nilalang na napakabilis kumilos at siya rin mismo ang nasa likod ng sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa buong Raymond Canyon. Walang iba kundi si Kane DeHarry ang taong mabilis na papalapit sa kanilang kampo. Sa sobrang pagkabigla ay napatanong ang isa sa mga kasama ni Dargo kung bakit narito ang Martial Emperor. Malakas namang sinabi ng lalaking may puting buhok na paparating na ang Martial Emperor. Nang marinig yun ni Dargo ay biglang nagbago ang kanyang itsura at tila ba nakaramdam pa siya ng excitement. Agad niyang naisip na malamang ay nagtagumpay ang witch. Nang marinig ito ng kanyang kasama ay napaisip siya at sinabing kung ganoon, ibig sabihin ay. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil nakangiting sumagot si Dargo na eksakto, tama ang pagkakaintindi nito. Ang Martial Emperor, na siya mismong commander ng kanilang kalaban, ay dumating ng mag-isa. Para kay Dargo, malinaw na nangangahulugan lamang yun na dumating si Kane upang makiusap para sa kanyang buhay sa harap ng Wind Monarch. Dagdag pa niya, maging ang espada ni Kane ay wala ring silbi sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay agad na itinaas ni Dargo ang kanyang espada at itinutok ito kay Sir Kane habang malakas niyang sinabi na lumuhad agad ang Martial Emperor sa harap niya. Kapalit nito ay magiging maawain siya at magpapadala siya ng mensahe kay Annabel Grace upang iligtas nito ang buhay ng mga sundalo ni Kane. Nagulat naman si Sir Kane sa mga narinig niya at sandali itong natigilan. Ngunit sa halip na matakot ay ngumiti lamang siya. Pagkatapos ay namaywang si Sir Kane at nakangiting sinabi kay Dargo na napakahina at kaawa-awa naman daw nila. At sabay na ipinaalam sa kanila na natalo na daw sila sa digmaang ito. Sabay tawag sa kanilang lahat na mga hangal. Ipinaalam din ni Sir Kane sa kanila na nagpasya na ang Wind Monarch na si Annabel Grace na kumampi sa kanilang panig. Nang marinig yun ni Dargo ay tuluyan siyang napatulala at lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat, dahil hindi siya makapaniwala sa balitang yun. Pilit niyang kinumbinsi ang kanyang sarili na hindi maaaring maging totoo ang sinabi ni Sir Kane. Kaya pasiga niyang tinanong ito kung ano raw ang kalokohang sinasabi nito at kung ipinagkanuno ba talaga sila ng isinumpang witch. Kalma namang tumugon si Sir Kane sa pamamagitan ng isang tanong, kung bakit naman daw siya magsisinungaling matapos pa niyang magpunta ng ganito kalayo. Nang marinig yun ni Dargo ay mahigpit niyang isinara ang kanyang kamao at napagtanto sa kanyang isip na nagsasabi ng totoo si Sir Kane. Dahil kung walang naging problema kay Annabel, ang Wind Monarch, dapat ay may messenger bird na sana silang natanggap hanggang ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Sir Kane na dahil ganoon na ang sitwasyon, may nais siyang ialok sa kanila. Nagtaka naman si Dargo kung ano ang proposal na sinasabi nito. Ngumiti si Sir Kane at ipinaliwanag na kilala ang lugar na ito bilang isang napakahirap pasukin, ang Raymond Fortress. Anuman ang panig na manalo sa digmaang ito, hindi may iwasang mauwi ang laban sa isang matagalang siege. Kaya naman sinabi ni Sir Kane kay Dargo na sa halip na patagilan pa nila ang digmaan, kung kaya nagpropose si Sir Kane sa kanya ng isang Knight's Duel. Ipinaliwanag naman ng narrator kung ano ang tinatawag na Knight's Duel. Sa isang Knight's Duel, tig-100 kabalyero mula sa magkabilang panig ang maingat na pipiliin upang maglaban at sila ang magtatakda kung sino ang magiging panalo sa digmaang ito. Isa itong laban na nakabatay lamang sa lakas at husay sa martial arts, isang totoong sword duel kung saan buhay at kamatayan ang nakataya.
Napaisip naman si Dargo at sinabi sa kanyang isip na gamit ang kanyang authority ay maaari niyang ipakita ang mas malaking kapangyarihan sa Knight's Duel, ngunit ang magiging kalaban niya ay si Kane the Harry. Kasabay nito ay hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban at tinanong si Sir Kane kung bakit naman nila tatanggapin ang ganoong proposal. Muli siyang napaisip at sinabi sa kanyang sarili na kung karaniwang sitwasyon lamang ito ay agad niyang tatanggapin ang hamon, ngunit dahil ang makakaharap niya ay ang Martial Emperor. Ibang usapan na yon. Napansin naman ni Sir Kane ang pag-aalinlangan ni Dargo kaya tinanong niya ito kung natatakot ba ito. Labis namang nabigla si Dargo sa direktang tanong ni Sir Kane. Dahil dito ay nagpasya si Sir Kane na bigyan siya ng isang handicap. Nagulat si Dargo nang marinig niya ito. At sinabi ni Sir Kane sa kanya na hindi na daw siya mismo ang sasali sa Knight's Duel. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback matapos makumbinsi ni Kyria ang Wind Monarch na sumama sa kanilang panig. Habang papasok si Sir Kane sa kastilyo mula sa tarangkahan ay napabuntong hininga siya at napaisip na pagod na siya at nagtaka kung nakabalik na ba ang kanyang kamahalan. Ang tinutukoy niya ay si Kyria. Habang patuloy siyang naglalakad ay muli siyang napabuntong hininga at naisip na talagang may pambihira siyang nagawa sa araw na iyon. Ngunit hindi niya napansin na sa gilid ay may 2 taong tila nagtatalo. Narinig niyang sinabi ng isa sa kanila na seryoso itong tumayo na at ano naman ang silbi ng pag-upo roon. Ngunit malakas namang sumagot ang isa at paulit-ulit na sinabing natatakot siya at hindi niya kayang gawin yon. Nang marinig yon ni Sir Kane ay agad siyang napalingon at tuluyang nagulat sa kanyang nakita. Narinig niya ang malakas na boses ng kanyang kamahalan na si Kyria na nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Ngunit sumagot naman ang kausap nito na seryoso siya at lalo na kung ang makakaharap nila ay ang Martial Emperor. At doon niya napagtanto na sina Kyria at Annabel pala ang nagtatalo tungkol sa napagkasunduan nila noong nasa kanyan pa sila. Napaisip si Sir Kane kung ano ba talaga ang ginagawa ng dalawa. Ngunit sa sandaling mapansin siya ni Kyria at Annabel ay pareho silang nagulat. Agad namang nagtago si Annabel sa likod ni Kyria habang takot at paulit-ulit na tinatanong si Kyria kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Samantala, pawis na pawis at halatang kinakabahan si Kyria habang sinusubukan niyang ipaliwanag kay Sir Kane ang kanilang sitwasyon. Nang magsimulang lumapit si Sir Kane sa kanila ay lalo pang natakot si Annabel at halos maiyak na habang sinasabihan si Kyria na gumawa ito ng paraan. Lalong pinagpawisan si Kyria dahil nag-aalala siyang baka kung ano ang gawin ni Sir Kane kapag nalaman nito ang buong nangyari. Sa sobrang takot ni Annabel ay halos hindi na maintindihan ni Kyria ang kanyang sinasabi, hanggang sa paulit-ulit na lamang nitong tinawag si Kyria bilang master. Nagulat naman si Kyria at hindi na rin niya alam kung ano ang gagawin, kaya napasigaw siya kay Annabel at tinanong kung ano ba ang gusto nitong sabihin. Malakas namang ipinaalala ni Annabel kay Kyria na hindi ba nito sinabi na papayagan siyang maglingkod sa kanya sa loob ng 10 taon. Agad namang sumigaw si Kyria at sinabihan siyang kumalma at ayusin ang kanyang sarili. Habang patuloy na nagtatalo at nagbabangayan ang dalawa, nakangiti lamang si Sir Kane habang tahimik na pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Napatigil naman ang dalawa sa kanilang pagbabanggayan nang marinig nila si Sir Kane na nagsabing ayos lamang ang lahat dahil nakita at narinig na niya ang buong pangyayari kanina. Nakita raw niya mismo kung paano nakuha ni Kyria sa kanilang panig ang Wind Witch na si Annabel. Pagkatapos ay tinawag ni Sir Kane si Annabel Grace, na nag-aatubili namang sumagot at nagtanong kung ano raw yun. Sinabi ni Sir Kane na alam naman daw ni Annabel na bago mawala ang emperador ay matagal nitong hinahanap si Annabel. Biglang natahimik si Annabel nang marinig yun, habang nag-aalalang napalingon naman si Kyria sa kanya. Ipinaliwanag ni Sir Kane na kahit nakabalik na ang kanyang kamahalan, malamang ay patuloy pa rin itong hinahanap si Annabel. Malungkot namang sumagot si Annabel na malamang ay ganoon nga. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sir Kane kung bakit talaga siya hinahanap ni Joshua Sanders. Hindi raw yun para saktan siya. Labis namang nagulat si Annabel at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Sir Kane, ilang dekada na ang lumipas at bata pa lamang si Annabel noong nangyari ang lahat, kaya wala nang dahilan ng emperador para magkimkim pa ng galit laban sa kanya. Totoong isang krimeng hindi madaling patawarin ang pagtatangka niyang saktan ang Empress Dowager na si Lucia, ang ina ni Joshua. Ngunit matapos makamit ng emperador ang kanyang paghihiganti, may sinabi raw ito kay Sir Kane.
Tinawag siya ni Joshua at agad namang sumagot si Sir Kane kung ano ang ipinag-uutos ng kanyang kamahalan. Sinabi naman ni Joshua na ang katapusan ng paghihiganti ay talagang walang laman o wala ng saysay. Nang marinig yun ni Annabel ay malungkot siyang nagtanong kung ganoon. Bakit pa siya hinanap ng emperador sa loob ng napakaraming taon? Sumagot naman si Sir Kane na tungkol yun sa kanyang ama. Nais daw ng emperador na magtanong tungkol sa kanyang ama na si Draxia Bell Grace. At sa kasalukuyan, isa na lamang ang natitirang tao sa mundong ito na maaaring magbigay ng sagot sa tanong na yun, at walang iba yun kundi si Annabel mismo. Tahimik na napaisip si Annabel bago malungkot na tinawag si Sir Kane at tinanong kung napatawad na ba siya nito. Napabuntong hininga muna si Sir Kane bago sumagot. Sinabi niyang bago niya yun sagutin ay nais muna niyang ipaalam kay Annabel na wala siyang anumang hinanakit laban dito. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay kay Kyria at sinabi na sinunod lamang niya noon ang utos dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. Agad namang hinawakan ni Kyria ang kamay ni Sir Kane at hinayla siya upang tumayo, habang sinasabing hindi dapat ito nakaupo sa sahig. Humingi naman ng paumanhin si Kyria at nagtatakang nagtanong kung pinapatawad na ba daw siya ni Sir Kane. Sabi pa ni Sir Kane kay Annabel na sa ngayon ay huwag na itong mag-alala. Biglang lumaki naman ang mga mata ni Annabel nang marinig yun, na para bang isang napakabigat na bagay ang tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa at tila sa wakas ay malaya na siya mula sa bigat ng nakaraan. Masaya namang sinabi ni Sir Kane na itabi na nito ang mga ganoong iniisip at ituon na lamang ang kanyang katapatan kay His Highness Kyria Sanders. Pagkatapos ay sinabi niya kay Annabel Grace na umaasa siyang magiging maayos ang kanilang pagtutulungan mula sa araw na iyon. Naiinis namang tinanong ni Sir Kane si Kyria kung ano pa ba ang ginagawa nito at sinabi niyang kumilos na ito at tulungan si Annabel na makatayo. Nang marinig yun ni Kyria ay agad naman siyang kumilos at sinunod ang sinabi ni Sir Kane. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Annabel at masayang sinabi na muli niyang hinihiling na makipagtulungan ito sa kanya. Masaya namang sumagot si Annabel at sinabi niyang okay at pumapayag siya. Sabay niyang hinawakan ang kamay ni Kyria at buong galit na tinanggap ang alok nito, bago masayang sinabi na inaabangan na niya ang kanilang pagtutulungan mula sa araw na iyon. Hindi maitago sa kanilang tatlo ang saya at tuwa matapos ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglakad pabalik papasok sa kastilyo. Habang papasok sila ay napansin sila ng isang gwardya. At ang unang nakita nito ay ang kanyang kamahalan na si Kyria kasama si Sir Kane. Agad itong bumati at malakas na sinabi na nagbalik na raw ang kanyang kamahalan. Nang mapansin naman ni Annabel ang gwardya, agad niyang isinuot ang kanyang hood upang maitago ang kanyang mukha. Samantala, tila nabigla at nag-alala naman si Kyria dahil baka makilala ng gwardya si Annabel. Napansin din ng gwardya na may isa pa silang kasama at nagtatakang tinanong kung sino ang taong kasama nila. Agad namang nagbigay ng dahilan sina Kyria at Sir Kane. Sinabi ni Kyria na isa itong mage na tumutulong sa kanilang digmaan. Dagdag naman ni Sir Kane na mahusay ang mage na ito kaya wala itong dapat ipag-alala. Agad namang tinanggap ng gwardya ang kanilang paliwanag at ngumiti bago sinabing magpapatuloy na lamang siya sa kanyang pagpapatrolya. Pagkatapos ay umalis na ang gwardya at naiwan muli ang tatlo. Biglang tinawag ni Sir Kane ang kanyang kamahalan na si Kyria. Kaya napalingon naman ito at nagtanong kung ano yun. Sumagot si Sir Kane at sinabi na kailangan niyang tipunin agad ang mga knights dahil may isang napakahalagang bagay na kailangan niyang sabihin sa lahat. At yun nga ang ginawa ni Kyria. Tinipon niya ang lahat ng mga knights sa isang lugar, at syempre ay kasama rin niya rito si Annabel. Pagkatapos ay sinimulan na ni Sir Kane ang mahalaga niyang sasabihin. Sinabi niya na simula ngayon ay kailangan maghanda sa labanan ang lahat ng knights. Nagtaka naman si Kyria kung bakit kailangan nilang maghanda para sa labanan sa ganitong kritikal na oras, kaya tinanong niya si Sir Kane kung may nangyari ba. Sumagot naman si Sir Kane na kakaunti na lamang ang oras nila kaya didiretso na siya sa punto. Ipinaalam niya na isang knight's duel laban sa rebel army ang malapit nang magsimula. Nang marinig yun ni Kyria, labis siyang nagulat at pasigaw na nagtanong kung isang knight's duel at biglaan pa talaga itong mangyayari. Nag-aalala niyang tinanong si Sir Kane kung ang proposal ba na yun ay mismong galing kay Dargo. Umiling naman si Sir Kane bilang pagtanggi at sinabi kay Kyria na siya mismo ang gumawa ng proposal.
Sa halip na lalo pang mag-alala, biglang napangiti si Kiria at tila lalo pa siyang natuwa. Pagkatapos ay nag-iba ang kanyang ekspresyon na para bang may binabalak siyang masama, bago sabihin na mukhang hindi pa naririnig ni Marquis Dargo Suspen ang mga balita tungkol kay Sir Kane. Kaya napasabi siya na patay na daw siya kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Sinabi yon ni Kiria dahil inaakala niyang sasali mismo si Sir Kane sa Knight's Duel. Samantala, si Annabel naman ay tila walang pakialam sa reaksyon ni Kiria. Ipinaliwanag naman ni Sir Kane na para lamang malinaw sa lahat, hindi siya mismo ang sasali sa Knight's Duel. Nang marinig yun ni Kiria, lalo siyang nagulat at hindi makapaniwala na yun pala ang naging kondisyon sa pagitan ni Sir Kane at Dargo. Lalo na ang mga Imperial Knights ay nagulat din nang malaman nilang hindi sasali sa Knight's Duel si Sir Kane, ang Martial Emperor mismo. Muling nagsalita si Sir Kane at ipinaliwanag na si Sir Dargo Suspen ay isang tanyag na commander at kabilang sa top 3 sa buong imperyo pagdating sa knightly duels at small-scale combat. Parang nadismaya naman si Kiria nang marinig yun at tinanong si Sir Kane kung bakit pa niya ginawa ang ganoong proposal. Nang marinig ang tanong ni Kiria, ngumiti si Sir Kane at tinanong siya kung nawalan ba daw siya sa kumpiyansa. Dagdag pa niya, kung buhay pa raw ang kanyang kamahalan, ang tinutukoy niya ay si Joshua Sanders, kaya nitong durugin ng mag-isa kahit 100 knights. Labis namang nagulat si Kiria nang marinig niyang ganoon kalakas ang kanyang ama. Muling nagtanong ang mga knights kay Sir Kane kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang sabihin sa kanila. Sumagot naman si Sir Kane na nagsasabi lamang siya ng mga katotohanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiria kung natatakot ba itong matalo sa Knight's Duel. Biglang tila nang inig ang buong katawan ni Kiria at bakas sa kanyang mukha ang matinding takot, na para bang saglit na nawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit para palakasin ang kanyang loob, mariin niyang inilagay ang kanyang kanang kamao sa kanyang dibdib at malakas na sumigaw na isang hamak na Knight Order lamang ang kanilang kalaban at kumpiyansa siyang kaya niyang durugin hindi lamang 100 kundi 1,000 knights. Napangiti naman at natuwa si Sir Kane nang marinig yun at sinabi niyang, gaya ng inaasahan, alam niyang ganoon ang magiging sagot ni Kiria. Dagdag pa ni Sir Kane na syempre ay hindi niya ginawa ang proposal na iyon nang hindi pinag-isipan. Nagtaka naman si Kiria kung ano ang ibig sabihin ni Sir Kane kaya muli niya itong tinanong kung mayroon ba itong ibang strategy na iniisip. Sumagot naman si Sir Kane na mayroon, dahil pagkatapos niyang mag-propose ng Knight's Duel ay agad siyang humiling ng reinforcement. Nang marinig yun ni Kiria, nag-alala siya at tinanong kung hindi ba huli na yun, lalo na sa oras na kakailanganin para makarating ang reinforcement mula sa kanilang kinaroroonan patungo sa timog. Sumagot naman si Sir Kane na may paraan. Pagkasabi nito ay tila may kinuha siya mula sa kanyang damit at inilabas ang isang kulay asul na bato na parang isang diamond. Tinanong niya si Kiria kung alam ba nito kung ano yun. Agad naman itong nakilala ni Annabel at malakas na sinabi na isa itong warp stone, bago idagdag na sa wakas ay nagawa na rin nila ito. Sinabi pa ni Annabel na ang dating Tower Master at kasalukuyang Empress of Avalon na si Iselin Ginrebreca ay kilala bilang isang henyo, pero kahit siya ay hindi niya inaasahang makakagawa ng ganitong artifact. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil biglang nagsalita si Kiria nang marinig niya ang pangalan ni Iselin. Hindi siya makapaniwala nang mapagtanto niyang ang Empress mismo ang nag-develop ng Warp Stone. Napangiti naman si Sir Kane at sinabing tama ang narinig ni Kiria. Ipinaliwanag niya na isang beses lamang maaaring gamitin ang Warp Stone at hanggang 10 tao lamang ang maaari nitong dalhin, ngunit isa itong napakalakas na artifact na kayang mag-transport ng mga tao hanggang 300 kilometers ang layo. Lalong nagulat si Kiria nang marinig kung gaano kalayo ang kayang marating ng Warp Stone. Dagdag pa ni Sir Kane, sa ganoong distansya ay kaya na nilang maabot ang capital, kaya kumpiyansa niyang sinabi na magiging mas madali na ang lahat gamit ang Warp Stone na ito. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.